balatan to. Basan muna natin. Okay, basan lang muna natin bago balatan kasi may mga lupa-lupa pa kasi siya. Ayan yun, may mga lupa pa. So guys, mamaya babalatan na natin to. So guys, ito na yung ating nahugasang patatas o potato. So babalatan na natin siya para gawin nating potato chips. So nandito tayo sa aming terrace kasi talab kasi medyo mainit eh. So gagamit tayo ng peeler para madali siyang balatan. So marami namang nabibiling peeler dyan sa market, no? Pero pwede rin tayong gumamit ng kutsilyo kung wala tayong peeler. Kaya lang medyo hindi pantay-pantay yung ano natin, magiging pagbalat. So pwedeng makapal. So maraming masasayang na ano, patatas, medyo mahal pa naman. So balatan na natin guys. Guys, sinasahod ko yung pinaka ano niya, no? Ginagawa ko kasi siyang pataba. Lahat ng mga gulay na balat kinukuha natin eh. Sinasahod natin para gawin nating fertilizer. So ganun lang guys. Babalatan natin to, then i-slicer natin. Ito inubasa natin, no? Lagyan natin ng konting asin para hindi siya masyadong mangitim. So tatanggalin na natin yung mga nabalatan. So guys, i-slice na natin yung ating patatas, no? Ito na yung sample ng pagkaka-slice natin. Gumamit tayo ng slicer. Meron naman tayong nabibiling slicer sa market, no? Para yung ating pag-slice ay pantay-pantay. Huwag tayong gumamit ng kutsilyo kasi hindi magpapantay-pantay yung ano natin, no? So ito ay below 1 mm yung thickness niya. So guys, ganito lang, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. So tingnan mo guys, ito manipis na. So dire-diretso lang guys. Oh, ayun, ganun. So guys, ito na yung ating na-slice na patatas, no? So pa-fry na natin siya para maging potato chips. So kita nyo naman guys, maninipis lang siya, no? So umpisa na natin siya i-fry. Nag-prepare na ako guys ng isang kawali, no? So nilagyan natin siya ng oil. Kailangan mainit na mainit yung ating kawali. Pati yung mantika guys, no? Dapat mainit bago natin ilagay yung ating potato. Lagyan na natin yung ating potato. Isa-isa lang kasi didikit-dikit siya, no? So medium fire lang tayo guys. So pagka light brown na siya guys, ano na, luto na yan, nalutong na. So pwede na natin siyang makuha. Walang pinagkaiba yan guys sa banana chips. So gagamit tayo ng strainer para yung excess na oil ay pumunta sa matanggal. So magsasalang ulit tayo guys. Same procedure din guys, no? Isa lang. Para hindi talaga siya magdikit-dikit.
Lang, no? So ako kasi mas gusto ko yung cheese. Lalagay ako ng 2 kutsarang cheese, powder cheese, guys. And then lalagyan ko rin siya ng 2 kutsarang asukal para dinaloy natin. Kasi yung cheese natin ay nalasa ko lang, guys, ha. Pero pwede namang option nyo na walang asukal. Sa akin lang to. Kasi mas gusto ko yung medyo yung cheese mix. May kaunting tamis. So ito na yung ating pang flavor. And guys, may galon dito, no? Para lang tayong naghahalo ng ng ating french fries. So lalagay ko siya dito. Kasi pag itinahip lang natin medyo mahirap. So guys, nilagay na natin sa isang galon yung isang container para ma-mix natin yung ating flavor. So lalagyan natin ng cheese flavor. Depende sa inyo kung gaano karami, no? So, ito, 2 kutsarang cheese and 2 kutsarang asukal. So, yun, guys. Then, sasara na natin. Yun. And para lang tayo naghahalo ng french fries. Ayun, guys. Yun na yung ating potato chips. So, mas healthy ito, guys, nabibili sa market kasi ito ay walang halong preservative. Pagka yung pre-repair natin ay fresh and alam natin na malinis kasi tayo yung nagluto. So, kung gusto natin kumain ng ganitong chips, so magluto na lang tayo. Madali pa. Then pwede rin natin itong gawing business, guys, no? Ipapak lang natin to. Balik ko na yung lahat ng cheese, no? Okay, sayang. So guys, bubuhos ko na. Guys, ito na yung natin na french potato chips. So ang lutong niya, guys. Pwede nyo ng pambenta. Then pwede nyo i-seal to. Kung wala kayong sealer, guys, pwede namang sa kandila lang. Guys, di ko pa pala ito natitikman. Ito, guys, ang lutong. Ang sarap.